Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at mayroon akong 35 taong karanasan bilang doktor. Ngayon, susuriin natin ang paksa. Ang lihim ng star anise para sa payapa at walang abang pagtulog, lalo na para sa mga senior. Naranasan mo na bang mahiga sa gabi at nagtataka kung bakit ka madalas ginigising ng iyong katawan minsan 2 o 3 beses bago magumaga? Lihim mo bang kinatatakutan na baka ito ay senyales ng pagtanda o babala na may mas malubhang nangyayari sa loob ng iyong katawan? Maraming senior sa Pilipinas ang may parehong alalahanin. At ang nakatagong stress ngang putol-putol na pagtulog ay dahan-dahang nagnanakaw ngang kanilang kapayapaan, memorya at enerhiya para sa susunod na araw. Ngunit paano kung ang tunay na dahilan ay hindi ang iyong edad, hindi ang iyong mahinang pantok, at hindi isang kondisyon na wala kang kontrol? Paano kung ang sagot ay tahimik na nakaupo sa iyong kusina sa simula pa, naghihintay na tulungan ka? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ang isang pampalasa sa loob lamang na 60 segundo bawat gabi ay makapagpapakalma sa katawan, makapagpaparelax sa pantog, at makapagpapahintulot sa iyo na matulo ng mahimbing ng walang abala. Walang pills, walang mamahaling paggamot, tanging isang banayad na ugali na pinagkakatiwalaan sa loob ng maraming henerasyon na ngayon ay sinusuportahan ng modernong agham. Kaya kung nabuhay ka sa takot nga hindi makatulo na gabi at nakakapagod na umaga, manatili ka sa akin dahil sa susunod na ilang minuto, maaari mong matuklasan ang isang bagay na magbibigay sa iyong tunay na pag-asa muli. Bago tayo magsimula, nais kong marinig ang inyong masalobin. Saan kayo nanonood ng video na ito? Anong oras na kayo nanonood nito? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig mula sa inyo. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang mensaheng ito, mangyaring i-like at i-subscribe upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na tip. Bakit madalas itong nangyayari pagkatapos ngang edad na 60 kahit sa mga taong nag-aalaga ng maayos sa kanilang sarili? Anong pagbabago sa loob ngang katawan ang biglang nagpaparamdam sa pantok na napakabalisa sa gabi? Ang sagot ay nasa natural na ritmo ng pagtanda. Habang tumatanda tayo, dahan-dahang binabawasan ng ating katawan ang paggawa ng isang hormon na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ay karaniwang nabibigay ng senyales sa mga bato upang pabagalin ang paggawa ng ihi habang tayo ay natutulog. Sa mas batang edad, pinapayagan nito ang pantok na manatiling kalmado sa loob ng kahit 8 oras. Ngunit pagkatapos ng 60, kapag bumaba ang vasopressin, patuloy na naglilinis ang mga bato sa parehong bilis kahit hating gabi. Iyan ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising na may pag-udyo kahit kalahati lang ang laman ng pantok. Kasabay nito, ang pantok mismo ay nagiging mas sensitibo. Sa halip na maglaman ng 10 o 12 os ng comfortable, mari itong magsimulang magpadala ng senyales sa 5 os lang, halos kalahating tasa. Ang kombinasyon na ito nga mas maraming ihi na ginagawa at isang pantok na masyadong mabilis mag-react ay lumilikha ng perpektong storm para sa putol-putol na pagtulog. Hindi ito ang iyong kasalanan at hindi ito kahinaan. Ito ay simpleng paraan kung paano nagsasalita ang katawan ng iba sa pagtanda. At kapag naiintindihan natin ang senyales na ito, maaari nating gabayan ang katawan pabalik sa balanse gamit ang banayad at natural na pamamaraan. Ngayon na naintindihan natin kung bakit tayo ginigising ang katawan sa gabi, tingnan natin ng mas malapitan ang pampalasa na makapagbabago ng lahat. Pinausapan ko ang star anise, isang maliit na hugis bituin na sitpot na naging bahagi ng kusina at tradisyon ng pagpapagaling sa loob ng maraming siglo. Marami sa inyo ang maaring makaalala na nakita ito sa spice box ng inyong lola o naamoy ang matamis na aroma nito sa isang tasa ng salabat. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang hama na pampalasa na ito ay may lihim na kapangyarihan para sa pagtulog at kaginhawaan ng pantok.
sa paglulutong Pilipino, lalo na sa mga ulam na may impluensyang Asyano o sa mga panghimagas. Ang star anise ay laging higit pa sa isang pampalasa lamang. Inilalagay ito sa mga adobo, nilaga, at maging sa mga panghimagas tulad ng ginataang bilo-bilo, hindi lamang para sa lasa kundi para din sa panunaw. Sa ibang probinsya, inilalagay ng mga matatanda ang isang bituin sa mainit na salabat para sa mga bata na may ubo. Lumalabas din ito sa mga halo-halo o minsan ay ginagawang pampabango sa mga native na inumin. At sa maraming bahagi ng mundo, kabilang ang Pilipinas, tahimik itong nagtatago sa mga recipe ng Kapaskuhan. Nagdaragdang ang init sa mga baked goods nang walang nakakapansin sa tunay nitong lakas. Matagal nang inilarawan ng tradisyonal na medisina ang star anise bilang nakakapagpakalma, nakakapagpagaan, at sumusuporta sa tiyan at baga. Sa tradisyonal na panggagamot, ito ay nakikita bilang isang pampalasa na nagbabalanse sa labis na init at tumutulong sa katawan na maglabas ng tensyon. Ang mas sinaunang gawin na ito ay maaring tuno malayo sa modernong agham. Ngunit kapag tiningnan natin ng mas malalim, ang madahilan ay nagsisimulang maging makatwiran. Ang star anise ay mayaman sa mga compound na direktang nakakapekto sa ating katawan. Isa sa pinakamahalaga ay tinatawag na anethol. Ang natural na langis na ito ang nagbibigay sa pampalasa ang matamis na lasang licorice. Ngunit nakikipag-ugnayan din ito sa nervous system. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang anethole ay may banayad na katangian ng pagre-relax ng kalamnan na maaring makatulong na pakalmahin ang isang sobrang aktibong pantok. Ang isa pang pangunahing compound ay shikimic acid na kilala sa buong mundo dahil ginagamit ito bilang base para sa mahahalagang gamot. Ang shikimic acid ay isang malakas na antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng imun at nagbabawas ng tahimik na pamamaga na maaring makaistorbo sa pagtulog. Kung ikukumpara sa ibang pampalasa tulad ng cinnamon, clove o fennel, ang star anise ay namumukot tangi dahil sa kakaibang timplangang tamis at lakas nito. Pinay-init ng cinnamon ang katawan at nagpapabuti ng sirkulasyon ngunit minsan ay maaring magpataas ng sobrang enerhiya sa gabi. Ang clove ay malakas laban sa impeksyon ngunit ang matalim na langis nito ay maaring makairita kung labis na ginagamit. Ang fennel ay nakakapagpakalma ngunit mas banayad ang epekto. Pinagsasama ng star anise ang tamis ng fennel sa nakakapagpakalmang lalim ng clove at ang init ng cinnamon. Ang balanse na iyon ay ginagawa itong angkop lalo na para sa mga matatanda na nangangailangan ng banayad na panunaw at nakakapagpahingang pagtulog. Isipin mo ito, ang iyong katawan ay isang bahay na tumanda na sa paglipas na panahon. Ang mga pinto, bintana, at tubo ay gumagana lahat, ngunit minsan ay kumakalampag o tumutulo sa gabi. Ang star anise ay kumikilos tulad ng isang tahimik na tagapag-alaga. Pinapahid nitong langis ang mabisagra upang ang mapinto ay bumukas ng maayos. Sinasara nito ang matubo upang ang tubig ay dumaloy sa tamang ritmo. Pinababango pa nito ang hangin upang ang buong bahay ay maging mas kalmado. Ito ang dahilan kung bakit ang pagnuyang ng star anise sa loob lamang ng 60 segundo ay maaring higit pa sa isang simpleng ritual. Ito ay isang paraan ng pag-anyaya sa isang matandang kaibigan pabalik sa iyong buhay. Para sa mga senyor sa Cebu, ang pagigop ng mainit na kape na may piraso nga star anise ay maaring makbalik ng mga alaala ng kabataan. Para sa mga senyor sa Maynila, ang panguya nito bago matulog ay maaring magpaalala sa kanilang makwento mula sa kanilang mga magulang. At para sa iyo ngayon, mari itong maging unang banayad na hakbang patungo sa mga gabi nga walang abalang pahinga. Kaya ang tanong ay hindi kung malakas ang pampalasa na ito. Ang tunay na tanong ay handa ka bang bigyan ito ngang pagkakataong gumana para sa iyo? Ngunit paano nga ba lumilikha ang maliit na bituing itong ganoong nakakapagpakalmang epekto sa katawan?
Maraming senyor ang nagtataka kung ito ay isang lumang paniniwala lamang o kung mayroong tunay na agam na nakatago sa likod ng matamis na aroma. Ang totoo ay nagsimulang kumpirmahin ng modernong pananaliksik ang matagal ng pinaghihinalaan ng tradisyonal na manggagamot. Ang star anise ay higit pa sa isang pampalasa sa kusina. Ito ay isang banayad na gamot sa sarili nitong karapatan. Kapag dahan-dahan mo itong inungiya, ang ma-essential oils ay direktang inilalabas sa iyong bibig. Mula doon, naglalakbay ang maito sa iyong bloodstream, nakikipag-ugnayan sa nervous system at sa mga smooth muscles na bumabalot sa iyong pantok. Ang compound na anethol na binanggit natin kanina ay tumutulong na i-relax ang mga kalamnan na ito upang hindi sila ma-contract ng masyadong mabilis. Isipin ang iyong pantok bilang isang lobo. Sa mas batang edad, madali itong lumalaki nang walang nagpapadala ng agarang senyales. Sa pagtanda, nagiging sensitibo ito at kumukurap ng masyadong maaga. Tinutulungan ngang anethole ang lobo na iyon na lumaki ng mas comfortable, nagbibigay sa iyong karagdagang oras ng pahinga. Kasabay nito, ang star anise ay may banayad na sedative effects. Hindi ka nito patutulugin ng tuluyan tulad ng isang pill. Sa halip, dahan-dahan nitong sinasabihan ang iyong nervous system na bumagal. Para sa mga senyor na madalas mahiga na gising pagkatapos ngang pagpunta sa banyo, ang nakakapagpakalmang senyales na ito ay parang isang kaibigan na bumubulong ligtas na matulog muli. Kasamang suporta nito sa panunaw, pinipigilan nito ang bloating at pressure sa pantok, isa pang nakatagong dahilan para sa pag-udyok sa gabi. Ipinapakita rin nga agham na binabawasan ng star anise ang low-grade inflammation. Sa paglipas ngang panahon, ang matisyo ngang pantok at bato ay maaring bahagyang mainis na nagiging mas reaktibo. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng iritasyon na ito ginagawang mas malamang na hindi mag-trigger ng false alarms ang mga organong iyon. Sa simpleng salita, nakakatulong itong patahimikin ang ingay salop ng katawan upang makapapahinga ang iyong isip. Kaya sa susunod na hawakan mo ang isang piraso ng star anise sa iyong kamay, huwag itong isipin bilang isang pampalasa lamang para sa adobo o salabat. Isipin ito bilang isang natural na kasangkapan na handang gumana sa mga ritmo ng iyong katawan. Kailangan lang 60 segundo ng pagnuya bago matulog. At salop ang 60 segundo na iyon, sinasabi mo sa iyong katawan, handa akong matulog ng mahimbing ngayong gabi. Kaya ngayon, nagiging napaka-practical ngang tanong. Paano mo nga ba gagamitin ang star anise upang tamasahin ang nakakapagpakalmang epekto nito sa gabi? Ang magandang balita ay ang pamamaraan ay simple. Ligtas at maaring gawin mismo sa iyong sariling tahanan ng walang espesyal na kagamitan. Ang unang hakbang ay ang timing. Para sa karamihan ng mga senyor, ang pinakamagandang sandali ay humigit kumulang 1 oras pagkatapos ngang hapunan at humigit kumulang 1 oras bago matulog. Ang window na ito ay nagbibigay sa iyong tiyan ng oras upang humupa habang pinapayagan pa rin ang pampalasa na gumana sa iyong mga nerbiyos at pantok bago magsimula ang pagtulog. Kung ginunguya mo ng masyadong maaga sa hapon, maaring mawala ang epekto bago matulog. Kung ginunguya mo ng masyadong huli bago humiga, baka medyo mapuno ang tiyan mo. Iyan ang dahilan kung bakit ang sweet spot ay humigit kumulang 60 minuto bago patayin ang ilaw. Susunod ay ang pamamaraan. Kumuhang isang buong star anise pod. Basagin ito ng dahan-dahan at ilagay ang 1 o 2 sa hugis bituin na buto sa iyong bibig. Magsimulang ngumungiya ng dahan-dahan, hindi nagmamadali. Habang inunguya mo, ang natural na langis ay inilalabas, pinupuno ang iyong bibig ng isang mainit, matamis na lasa. Ito ang oras na simulang sumipsip ang katawan ng maaktibong compound. Subukang ngumunguya ng hindi bababa sa 60 segundo. Isipin ito bilang isang maliit na pagmumuni-muni sa gabi. Sa bawat kagat,
paalalahanan ang iyong sarili na binibigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong makapagpahinga ng mas malalim ngayong gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang dami. Hindi ibig sabihin na mas marami ay mas maganda. Para sa karamihan ng mga matatanda, 1 o 2 buto ay sapat na. Ang isang buong star pod ay may 6 hanggang 8 buto, ngunit hindi mo kailangan ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Ang sobrang dami ay maaring makasira sa tiyan o masyadong malakas. Ang pagiging katamtaman ang susi. Sa paglipas ng panahon, natututo ang iyong katawan na tumugon sa banayad na dosis na ito. Mas gustong ilang tao na gumawa ng star anesthy. Maaari din itong gumana, ngunit mahalagang panatilihin itong magaan. 1 pod sa 1 tasangang mainit na tubig ay sapat na. Iwasan ang pagsasama nito sa malakas na itim na tsaa o kape dahil maaring balewalain ng caffeine ang nakakapagpakalmang epekto. Ang layunin ay hindi upang pasiglahin ang katawan kundi upang pakalmahin ito. Kung pipiliin mo ang tsaa, inumin ito ng hindi bababa sa 90 minuto bago matulog at dahan-dahang humigop. Ang isang huling paalala ay ang consistency. Tulad ng maraming natural na pamamaraan, ang mga resulta ay lumalakas sa pang-araw-araw na pagsasanay. Huwag-asahan ang isang himala sa unang gabi. Bigyan itong 1 linggo at pagkatapos ay isa pa. Sa lalong madaling panahon, maaari mong mapansin na sa halip na magising ng 3 beses, 1 beses ka lamang nagising. Pagkatapos ay baka matulog ka ng 7 o 7 oras ng tuloy-tuloy. Ito ang paraan ng pagpapagaling ng katawan ng dahan-dahan, matiyaga at may pag-alaga. Kaya ngayong gabi, habang naghahanda ka para matulog, isaalang-alang ang pagdaragdangang isang maliit na hakbang sa iyong routine. Kumuhang 1 pirasong star anise, nguyain ito ng dahan-dahan sa loop ng 60 segundo at hayaan ang katawan ang gumawang iba. Ito ang pinakasimpleng regalo sa kalusugan na maaari mong ibigay sa iyong sarili. Ang makwento ay madalas na may mas maraming kapangyarihan kaysa sa manumero o agham. Pinapayagan tayo nga maito na makita ang ating sarili sa paglalakbay ng iba at maramdaman ang pag-asa na bumangon mula sa kanilang tagumpay. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang 2 tunay na kwento mula sa Pilipinas na nagpapakita kung paano ang isang maliit na pagbabago sa star anise ay nagbalik ngang mapayapang gabi. Sa isang komunidad sa Quezon City, nakatira ang isang retiradong guro na nangangalang Gay Santos. Sa edad na 71, iginagalang siya sa kanyang komunidad para sa kanyang karunungan, ngunit may lihim siyang pakikibaka bawat gabi. Sa halos 3 taon, 2 o 3 beses siyang nagigising sa pagitan ng hating gabi at madaling araw. Sa simula, tinanggap niya ito bilang bahagi ng pagtanda, ngunit sa paglipas ng panahon, ang putol-putol na pagtulog ay umubos sa kanyang enerhiya. Hindi siya makasama sa mga misa sa umaga at maging ang maikling lakat sa palengke ay nag-iwan sa kanya na pagod. Nag-alala ang kanyang pamilya nang makita nilang bumababa ang kanyang memorya at nagiging mapurol ang kanyang kalooban. Isang gabi, iminungkahi ng kanyang kapitbahay na isang herbalista ang isang simplang bagay. Sa halip na uminom ng malakas na kape pagkatapos ng hapunan, subukang ngumuyang 1 o 2 butong star anise 1 oras bago matulog. Nag-alinlangan ngunit mausisa, sinubukan niya. Sa unang gabi, 2 beses pa rin siyang nagising. Sa ikalawang gabi, 1 beses lang. Sa pagtatapos ng unang linggo, naranasan niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. 1 buong 6 na oras nga malalim, walang abalang pagtulog. Sa loob ng 1 buwan, nagbago ang kanyang maumaga. Muling sumama siya sa mga misa, mas madalas siyang tumawa kasama ang kanyang maapo, at ipinagmalaki na ang napakaliit na pampalasa ay nagbigay sa kanyang sigla. Sa kabilang panig ng Pilipinas, sa isang bayan sa Davao,
isang 74 taong gulang na babae na nagngangalang Aling Nena ang naharap sa katulad na problema. Biyuda at nakatira mag-isa, madalas siyang nakahiga nagising sa gabi, nakikinig sa tahimik na huning ng electric fan. Kinatatakutan niya ang patuloy na abala, ang pagpunta sa banyo sa malamig na sahig na baldosa, at ang matinding pagod sa umaga. Inalok siya ang doktor ng sleeping pills, ngunit kinatatakutan niya ang side effect. Isang araw, habang nanonood ng isang online health video, narinig niya ang tungkol sa star anise. Mayroon na siyang maliit na garapon sa kanyang pantry na natira mula sa pagbabake para sa Pasko. Nang gabing iyon, naglagay siya ng 2 buto sa kanyang bibig, dahan-dahang nginuya, at hinayaan ang matamis na lasa na kumalat. Hindi agad-agad ang pagbabago, ngunit sa loob ng 1 linggo, napansin niya ang isang kahangahangang bagay. Sa halip na magising ngang 3 beses, 1 beses lang siyang nagising. At kapag bumalik siya sa kama, makakatulog siya muli ng walang oras ng paggulantang at pagbaling. Napansin ng kanyang anak na bumibisita tuwing Sabado at Linggo ang mas maliwanag na mukha at mas matalas na memorya ng kanyang ina. Ibinahagi ni Aling Nena sa kanyang makaibigan sa simbahan na nagsimula ring subukan ang parehong simpleng ugali. Di nagtagal, isang maliit na grupo ng mga senior ang nagtitipon pagkatapos ng service tuwing Linggo. Nagtatawanan na ang kanilang bituin sa pagtulo ay naging isang pagpapala. Parehong natuklasan ni G. Santos at Aling Nena ang parehong katotohanan. Ang star anise ay hindi mahika sa diwangang pantasya ngunit tila milagroso sa paraan ngang pagbabalik nito ngang isang napakahalagang bagay, ang walang abalang pahinga. At kung gumana ito para sa kanila, marahil ay gagana rin ito para sa iyo. Ngayon, nakikita mo na kung paano makapagpakalma ang star anise sa pantok at makatulong sa iyo na matulog ng walang abala. Ngunit hindi nagtatapos doon ang kwento ngang pampalasa na ito. Kapag ginawa mo itong bahagi ngang evening routine, mari mo ring mapansin ang iba pang banayad na pagbabago na magpapagaan at magpapakomportable sa buhay. Isa sa mga pinakakaraniwang benepisyo ay ang mas mahusay na panunaw. Maraming senior ang nagrereklamo ng bloating, gas o mabigat na tiyan pagkatapos ng hapunan. Ang mga sintomas na ito ay hindi lamang nagpapahirap sa pagtulog kundi naglalagay din ng pressure sa pantok. Ang star anise ay may natural na langis na sumusuporta sa tiyan at bituka. Nahihikayat itong mas mayos na paggalaw ng pagkain, nagbabawas ng naipon na gas, at pinipigilan ang masikip, hindi komportableng pakiramdam sa tiyan. Isipin na nakahiga na may magaan na tiyan sa halip na mabigat. Ang pagkakaiba sa kalidad ng pagtulog ay maaaring kapansin-pansin. Ang isa pang tahimik na benepisyo ay ang suporta sa pahinga. Matagal nang ginagamit ang matamis na langis na star anise upang mapawi ang banayat na ubo at sipon. Para sa mga matatanda na minsan ay nagigising sa gabi na may tuyong lalamunan o baradong ilong, ito ay isang nakatagong regalo. Ang mas kalmadong dibdib at mas malinaw na paghinga ay nangangahulugan na ang katawan ay maring manatiling tulo ng mas matagal. Maraming tradisyonal na remedyo sa bahay sa Pilipinas ang nagsasama ng star anise sa mainit na gatas o salabat na may hani tuwing taglamig. Hindi lamang para sa lasa kundi para sa kaginhawaan. Nagbibigay din ang star aniseng banayat na ginhawa sa masakit na kasukasuan at kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, ang pamamaga ay tahimik na nagtatayo sa katawan. Ito ay maring humantong sa paninigas, pananakit at isang hindi mapakali na gabi. Ang compound sa star anise, lalo na ang shikimic acid at flavonoids, ay tumutulong na bawasan ang low-grade inflammation na ito. Ang epekto ay hindi agad-agad tulad ng isang pain pill, ngunit sa regular na paggamit, lumilikha ito ng isang background ng kaginhawaan.
Ang mas senior na ngumungi ang isang buto araw-araw ay madalas na nag-ulat hindi lamang ng mas mahusay na pagtulog, kundi pati na rin ng mas kaunting paninigas sa umaga. Ang immune system ay nagkakaroon din ng tahimik na lakas. Pinoprotektahan ng mga antioksidan sa star anise ang katawan mula sa pang-araw-araw na stress, pollution at pagkasira ng panahon. Ito ay mahalaga dahil ang mahinang pagtulog ay nagpapahina sa immune system habang ang magandang pagtulog ay nagpapalakas nito. Kapag pinagsama mo ang dalawa, mas mahusay na pahinga at mga protektibong compound, ang resulta ay isang katawan na mas matatag. Maari mong mapansin ang mas kaunting sipon, mas mabilis na pagaling mula sa minor na karamdaman, at mas matatag na enerhiya sa araw. Ang lahat ng benepisyo na ito ay gumagana ng sama-sama tulad ng mabahaging isang bilog. Ang mas mahusay na panunaw ay nagpapagaan ng pressure sa pantok. Ang mas malinaw na pahinga ay sumusuporta sa malalim na pahinga. Ang mas kalmadong kasukasuan ay nagbabawas ng discomfort sa gabi. Ang mas malakas na immune system ay nagpapahintulot sa katawan na ayusin ang sarili nito habang natutulog. At bawat gabi ngang pahinga ay bumubuo sa susunod, nagbibigay sa iyo nga umaga na mas maliwanag at mas magaan. Kaya habang ang focus ay maaring sa pagtigil ng pag-ihi sa gabi, tandaan na ang maliit na bituin na ito ay nakdadala ang higit pang mga regalo. Hindi lang ito tungkol sa pantok, ito ay tungkol sa iyong buong kagalingan. Sa pamamagitan ng pagnuya nito sa loob ng 60 segundo, hindi mo lang binabawi ang iyong pagtulog, inaanyayahan mo rin ang balanse sa iyong katawan. Kahit nasa isang bagay na kasing natural at ligtas tulad ng star anise, maring mangyari ang mga pagkakamali. At para sa maraming senyor, ang mapagkakamaling ito ay maaring tahimik na kanselahin ang mabenepisyo o lumikha pang mabagong problema. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga na gamitin ang pampalasa na ito ng matalino. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng star anise tea na masyadong malakas o halo sa kafeine sa gabi. Naniniwala ang ilang senior na ang isang malakas na brew ay magbibigay ng mas maraming kapangyarihan. Ngunit sa katotohanan, ang isang concentrated na inumin ay maaring makasira sa tiyan at ang caffeine mula sa itim na tsa o kapa ay magpapagising sa utak. Ang resulta ay kabaliktaran sa gusto mo, mas maraming restlessness, mas maraming pagpunta sa banyo, at mas kaunting tulog. Ang tamang paraan ay banayad. Isang maliit na pot sa mainit na tubig, hindi minamadali at hindi kailanman pinasama sa mga stimulan. Ang isa pang pagkakamali ay ang paggamit ng star anise kasabay ng sleeping pills o malakas na gamot sa pantok. Maaring tila harmless na pagsamahin ang maito, ngunit maari nitong lituhin ang katawan. Ang mga gamot ay madalas na kumikilos ng mabilis habang ang mga natural na pampalasa ay kumikilos ng dahan-dahan at banayad. Kapag ginamit ng makasama, nagiging mahirap malaman kung ano ang nakakatulong at kung ano ang sanhi ng mga side effect. Para sa mga senior, ang kawalang katiyakan na ito ay nagpapataas ng pagkabalisa. Ang mas mahusay na pagpipilian ay ang gamitin ang star anise bilang isang standalone routine maliban kung ang isang doktor ang magmungkahingang iba. Mayroon ding karaniwang paniniwala na ang mas marami ay laging mas maganda. Ang ilang tao ay nginungyang 4 o 5 pot sa isang gabi umaasa para sa mas mabilis na resulta. Sa halip, nagtatapos sila sa discomfort sa tiyan o maging banayad na pagduduwal. Gumagana ang kalikasan ng may balanse, hindi sa puwersa. 1 o 2 buto lamang ang sapat upang lumikha na kakapagpakalmang epekto. Tandaan, ang layunin ay hindi upang mapuno ang katawan kundi upang gabayan ito ng dahan-dahan pabalik sa ritmo. Ang star anise ay isang kaibigan, hindi isang sandata. Kapag itinuring mo ito ng may paggalang gamit ang tamang oras, tamang dami, at tamang pamamaraan, nagbibigay ito ng kapayapaan sa anyo-anyo, malalim na nakapagpapagaling na pagtulog. Upang makuha ang pinakamahusay na resulta,
Matalino na pagsamahin ang star anise sa iba pang simpleng gawi sa pamumuhay na sumusuporta sa malalim na pahinga. Isipin mo ito bilang pagbuhangang isang team. Ang star anise ay maaring ang kapitan, ngunit ang iba pang mga manlalaro ang nakpapalakas sa buong laro. Ang unang gawi ay ang pagsasaayos na iyong hapunan. Maraming senior ang sanay kumain ng mabigat na hapunan na may maalat na ulam, pritong pagkain o mangkok ng sabaw. Ang mga pagpipiliang ito ay maaring maging comforting sa lasa, ngunit naglalagay silangang presyo sa tiyan at pantok. Ang mas mahusay na opsyon ay isang mas magaan na pagkain. Steam na gulay, isang maliit na bahaging kanin o tinapay, at banayad na pampalasa. Ang pagbabawas nga asin ay nakakatulong na limitahan ang pagkauhaw kaya hindi mo mararamdaman ang pangangailangan na uminom ng malaking dami ng tubig pagkatapos ng 7:00 p.m. Ang mali na pagbabagong ito lamang ay maring magpababa ng bilang ng pagpunta sa banyo sa gabi. Ang isa pang sumusuportang gawi ay ang paggalaw. Hindi mo kailangan tumakbo o magbuhat ng weights. Kahit isang 10 minutong lakad pagkatapos ng hapunan o light stretching bago matulog ay makakatulong. Ang paggalaw ay nagpapahintulot sa labis na likido mula sa binti na mag-circulate ng mas maaga sa gabi upang hindi ito bumalik sa bato kapag humiga ka. Ang simpleng chair stretches o ilang banayad na yoga poses ay sapat upang ihanda ang katawan para sa pahinga. Pantay na mahalaga ang iyong schedule ng tubig. Maraming senior ang napakakaunti ang iniinom sa araw at pagkatapos ay biglang naalala na bumawi sa gabi. Nagbibigay ito ng stress sa pantok sa eksaktong maling oras. Ang mas matalinong ritmo ay ang uminom ng karamihan ng iyong tubig sa pagitan ng umaga at kalagitnaan ng hapon. Pagkatapos ng 5:00 p.m., bawasan ang iyong intake sa maliliit na higop kapag nauuhaw. Sa ganitong paraan, hydrated ang iyong katawan ngunit kalmado ang iyong gabi. Panghuli, isaalang-alang ang iyong sleep environment. Ang isang tahimik, malamig na silid, komportableng damit na koton, at isang routine na nagpapahiwatig ng oras ng pagtulog ay lahat ay makapagpapalakas sa epekto ng star anise. Iwasan ang mga maliwanag na screen bago matulog dahil niloloko ng ilaw ang iyong utak na manatiling gising. Sa halip, magbasa ang libro, makinig sa malambing na musika, o magsanay ng mabagal na pahinga. Kapag pinagsama mo ang mga gawin na ito sa gabi-gabing pagnguyaing star anise, ginagabayan mo ang parehong katawan at isip sa pagkakaisa. Kaya tandaan, ang pampalasa ay malakas, ngunit ito ay pinakamahusay na gumagana kapag ang iba pang bahagi ng iyong gabi ay banayad din. Sama-sama, ang maliliit na pagpipilian na ito ay maaring magpabago sa iyong mga gabi mula sa hindi mapakali tungo sa nakakapresko at ang iyong mga umaga mula sa mabigat tungo sa magaan. Kaya ngayon alam mo na ang simpleng katotohanan, ang payapang pagtulog ay hindi nawawala magpakailanman. Sa pamamagitan lamang ng 1 o 2 butong star anise na dahan-dahang nginungiya sa loob ng 10 segundo, maari mong pakalmahin ang pantok, i-relax ang nerbyos, at anyayahan ang katawan sa malalim na nakapagpapagaling na pahinga. Ang maliit na ugali na ito ay hindi nangangailangan ng gamot, mamahaling supplements, o komplikadong routines. Humihingi lamang itong konsistensi at tiwala sa natural na karunungan ng iyong katawan. Habang inisip mong subukan ito, tandaan na ang bawat gabi ng magandang pagtulog ay isang regalo sa iyong kalusugan. Kapag natulog ka ng mahimbing, lumalakas ang iyong memorya, mas nagiging matatag ang iyong balanse, at mas maliwana ang iyong mga umaga. Ang takot na magising ng paulit-ulit ay hindi kailangang kontrolin ang iyong buhay. Ang isang hugis bituin na pampalasa na tahimik na nakalagay sa iyong kusina ay maaring dahan-dahang gumabay sa iyo pabalik sa mga gabing ang kapayapaan. Naway maging kalmado ang iyong magabi,